Bakit kailangan mong magbayad ng iyong utang? Ikaw ba yung taong laging gipit, puro problema, pero wala kang ibang solusyon kung di mangutang, pero pag napautang ka naman, kinakalimutan mo naman itong bayaran. Tindi mo naman, pre. Baka pala mukha mo, Aubrey. Kung gusto mong malaman kung bakit mo kailangan magbayad ng iyong utang, tapusin mo tong video na to. Ako nga pala si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago po tayo magpatuloy, ay may kwento muna ako. Nung bata pa po ako, lagi po kaming may bisita sa bahay. Tuwing pupunta po siya sa bahay, may dala siyang mga prutas at iba't ibang klase ng regalo. At isang araw po, narinig ko sila nag-uusap ng mother ko at yung kaibigan niya na yon ay nangungutang ng pera. So, napautang naman po ng pera yon, pero lumipas ang ilang buwan, pinapuntahan po siya sa akin ng mother ko na ang sabi, puntahan mo siya at singilin mo dun sa utang na nahiram niya sa akin. Pero nung nakausap ko na po yung babae na yon, ang sabi po niya sa akin, pupunta na lang ako sa inyo at kami na lang ng mother mo ang mag-uusap. Lumipas pa po ang ilang buwan pero hindi naman po siya nagpunta. So nung nabalitaan ko na lang po, galit na galit yung mother ko kasi hindi nga po siya nabayaran ng babae na yon. Hanggang sa parang lumipas na lang po at hindi ko po alam kung naibalik pa yung pera niya. Yung pangalawang pagkakataon po, meron siyang isang bagong kaibigan noon at ganun din po, close na close sa kanya hanggang sa isang araw, bigla na lang pong nawala. Dahil po mangiyak-ngiyak yung mother ko noon, tinanong ko kung bakit. So sinabi niya po na tumakas nga daw po yung tao at malaking halaga po yung nahiram sa kanya. At bukod pa po doon, yung pera doon sa paluwagan ng isa pang kaibigan ng mother ko natangay din. So dalawang tao po sila na natangayan ng pera. So hindi po naging madali sa mother ko at doon sa tao na nag-handle ng paluwagan dahil po malaking pera po talaga yung natangay sa kanila. At syempre po, hindi naman basta-basta madaling kitain yung pera na may ganong kalaking halaga. So halos ilang linggo din pong malungkot yung mother ko. At yun naman pong umawak ng paluwagan, hindi na po ulit nakapagpaluwagan dahil naubos na po yung pera at nagkaroon pa siya ng maraming utang. Kaya naman po, nandito ang ilang dahilan kung bakit kailangan yung magbayad ng utang. Bakit kailangan ninyong bayaran ang inyong mga utang? Una, pinagkatiwalaan po kayo ng taong nagpahiram sa inyo. Alam naman po natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangangailangan. Tapos, kung uutangan mo lang at kakalimutan mo, iba ang magiging balik sa iyo niyan. Sumunod, yung taong hiniraman mo, may sariling pangangailangan yan. Dahil yung hiniram mong pera, hindi mo ibinalik, nagdagdag ka lang ng problema dun sa taong nagpahiram sa iyo o nagtiwala sa iyo para masolusyonan yung problema mo. Sumunod, yung pera na yon ay pinaghirapan nyo ng mga tao. Hindi yun basta pinulot lang. Kaya naman, kung hindi mo sila babayaran, sigurado akong may balik din sa iyan. Baka mas mahirapan ka pa sa mga susunod na problema at pag dumating man yun, wala na magpapahiram sa iyo. Sumunod, hinahatak mo lang silang pababa. Dapat nga, ikaw ang tumulong sa kanila kung sila yung may problema, pero dahil sa ginawa mong hindi pagbabayad ng utang, hinatak mo lang sila kasama mo pababa. Sumunod, hinahatak mo lang pababa yung mga taong nagtitiwala sa iyo. Alam naman natin na ikaw yung humihingi ng pabor, dapat hindi mo na sila binibigyan pa ng problema at dapat nga magpasalamat ka pa dahil natulungan ka nila. Sumunod, mas mababawasan yung blessing na darating sa iyo. Kasi ang blessings na hinihingi natin sa Diyos, hindi yan basta iaabot lang sa atin o ibibigay sa atin ng Diyos. Kadalasan yan, dumadaan yan sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya naman, kung halimbawa, uutangan mo yung mga taong mababait sa'yo, tapos hindi mo babayaran, kumbaga binabarahan mo lang yung daanan o daluyan ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sumunod, nawawalan ka ng kwenta bilang isang tao. Kasi obligasyon mo na bayaran yung mga hiniram mo, pero kinalimutan mo na lang. Kaya ano pa or sino pa ang magtitiwala sa iyo dahil sa ganyang gawain mo? Kaya naman naniniwala ako na dapat maging responsable tayo kung tayo nanghihiram ng pera. Kasi ang bawat perang hinihiram natin ay hindi pinupulot ng mga taong nagtitiwala sa atin. Kaya naman dapat natin pahalagahan ang tiwala na ibinibigay sa atin ng taong gusto lamang tayong tulungan sa oras ng pangangailangan natin.
Ang kalaban kasi natin dito ay yung kawalan ng responsibilidad pag tayo nanghihiram ng pera o humingi ng tulong sa iba. Kaya kapag ikaw ay nangutang, dapat mo itong bayaran. At hindi ito kalimutan dahil bandang huli, kapag nangailangan ka ulit, wala nang magpapahiram sa iyo at wala nang magtitiwala sa iyo. At baka lalo ka lang mabaon sa mga problema mo. At muli po, nagpapasalamat po ako doon sa mga taong sumusuporta po sa atin sa panonood ng ating mga video. Kung may mga gusto po kayong i-topic, paki-comment lang po at paki-follow, like and share na rin po ang bidyong ito para mas marami pa pong makapanood ng bidyong ito. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na sa Colossus 3:23 na ang sabi na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi niyo rin po tatandaan, nakasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.